Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayon sa issue ng ating bida na si Norman Mangusin mga idol, no. So kanino ba tong salad na to? Iniwan na lang dito. Napanis na mga idol, no? So ayan na, malalaman natin no kung basahin natin yung mga post ng mga talagang mga abogado o mga experts kung ano yung mga reaksyon nila sa nangyari. No, kung tama ba yung ginawa kay Norman kasi kasi sinabi niya kahapon na ano to, pwede pala to. Sabi niya ganoon, unjust vexation lang yung kaso ko papahiyain niyo ako na nationwide, di ba? So, titingnan natin 'yan. Pero bago ang lahat mga idol, no, dahil ang dami nagpi-PM sa atin, so i-update natin 'to. No, ang daming tumatawag, sumusulat, nagpapadala ng sulat. May nagpapadala pa ba ng sulat? So, ayan. Pero maraming mga tuwan-tuwa, mga Lodi, no? Siguro ito yung ating mga OFW na di umano, hindi ko sinasabing totoo, no? Di umano, naharbatan. Nagancho. Manggagancho, no? Nagancho ng ating bida. No, so siguro ito to, tuwan-tuwa sila dahil nagkaroon sila ng justice no sa nangyari ngayon kay Norman na ating bida mga Lodi, no. Balita ako kalbo na raw si Norman ngayon, no. Punji News, puntahan natin. So may picture siya dito na vocalist na siya, mga idol, no, si Norman. Nakita natin kagabi ko pa to nakita. No, na vocalist na siya mga Lodi, no, si Baby Amag. Nabasa ko lang sa mga comment. Tapos si Baby Amag daw. Tapos bibitayin na raw agad. Dahil unjust vexation lang yung kaso, bibitayin na. Silya Electrica daw kasi kinalbo. Talaga mga Pilipino, tao na yung problema talaga, no? Baby Amag daw eh. So ayan, at ay may mga ano tayo may mga source tayo no na dun daw sa loob nung nakulong siya madalas daw nagdagwala daw siya mga idol no. Di umano hindi to sigurado. Nagwala daw siya doon kasi ikaw nga naman, 'di ba? So ang ganda-ganda ng kain mo, tapos bigla kang nagkagulatan eh. Kumbaga, hindi mo inaasahan na bigla kang masasakote. 'Di ba? Madadampot ka at masasakote mga idol. Bigla kang maging si Baby Amag, no? Grabe naman yan. So, ayan. Grabe. So, pero mga idol, bago natin puntahan yung ating mga experts kung tama ba yung ginawa sa ating bida, tignan nyo naman. Kumbaga para sa akin walang problema na makulong ang ating bida. Kasi, kayang-kaya niyan dalhin. Tignan nyo yung nangyari sa kanya dati. Ako nakulong! Totoo yun! Hindi ko yan i-deny. Yung kulungan naging bahagi ng kasaysayan ng buhay ko yan. Tanungin mo naman sa annex to kung anong katungkulan ko doon. Tanga! Nag-gobernador ako ng lahat ng gang doon. Ako yung gobernador. Grabe. So, di ba? Siya yung naging gobernador. So, wala nang problema sa kanya. Di ba? Magpapare-elect lang siya. Magpapare-elect lang siya bilang gobernador. O, siya na ulit yung gobernador. Nako mo, alam mo yung gobernador? Commander ang tawag doon. Yung tipong riot, tataas ko lang yung kamay ko, wala nang riot na matutuloy. Totoo yan. Grabe, no? Yung talagang imagination niya na, alam niyo yung parang, ganito siguro yung mga imagination ng mga, nagsusulat ng manga, ng anime, no? Na, ganito dapat katikas. Ganito kalupit yung main character ko, tataas lang yung kamay. Titigil na yung war sa Marineford, yeah? So, grabe. So, imagine sa tingin niyo totoo yun. Kung naniniwala kayo na totoo yun, walang problema si Norman sa loob niyan, di ba? Bahagi ng kasaysayan ng buhay ko yan. Tanungin mo naman sa annex to kung anong katungkulan ko doon. Tanga! Nag-gobernador ako ng lahat ng gang doon. Ako yung gobernador. Nako mo, alam mo yung gobernador? Commander ang tawag doon. Yung tipong riot, tataas ko lang yung kamay ko, wala nang riot na matutuloy. Totoo yan. Kinangkita mo. Di ba? Ay, shoutout nga pala kay Batang Kapoy idol. Huwag mo kay copyright Huwag mo kay copyright So, ayan. Nakita ko lang tong video na to. Di ba? So, imagine mga idol, no? Mga tao kasi talagang sobrang galit sa kanya ngayon, no? Merong mga kumakampi, meron ding mga galit. Sa tingin ko, mas marami yung mga buwisit sa kanya. No? At medyo, although hindi maganda, bilang ugali yung natutuwa ka sa downfall ng ibang tao,
Pero wala eh, ganoon talaga pagdating sa kanya eh, mga idol eh, no? So ito pa yung ibang chismis tungkol sa kanya bago tayo pumunta sa legal, no? Uy, tulog dun ah. Ganyan, baka may mga tulog dito ah. Tanggalin muna natin. Ayan. So ayan, ito yung mga ano natin eh, babasahin natin mamaya tungkol sa kanya. Pero ito ah, may chismis daw kami ni Mami Oni, sabi dito. Shoutout kay Don Chismoso ah. Ayun na nga. Ayun, so kumbaga, may post kasi si Mami Oni na sabi dito ni Mami Oni, deserve mo yan ang makulaong, ay hindi, ang makulong. Ayan ha. Naalala mo friend ko, sabi niya, na pregi mo, 'di ba? Sabi niya ganoon. Tapos 8 months pinalaglag nyo, isang buwan na lang hindi mo pa naantay. Kinang ina merch, sabi niya ganoon. 'Di ba? So, parang ang pinapatukuyan daw dito is ang ating bidang si Norman. Kasi bida yan sa sarili niya mundo, di ba? So, kailangan bida tawag na sa kanya. Baka magalit sa atin yan. Ayan, no? Malala istorya niyan. Wala na atang kaluluwa yan. Sino ba nakulong ngayon? Kasi may nagtatanong sa kanya. Friend mo din naman yun, pero friend yan ni ate. Yan na. So, ayan. Masyado. Yan na. Mga lods, no? So, naniniwala ba kayo kay Mami Oni, no? Na yung tropa niya daw, yun na nga, no? Ayoko nang basahin, medyo pangit eh. Di ba? So, ayan, no? So, isa yan kung bakit sinasabi na masama yung ugali niya. At kung susubaybayan nyo yung adventure ni Makagago, mga idol, ni Boss MG, talagang makikita nyo kung paano niya isiniwalat yung mga masasamang attitude, no, ng ating bida. Okay? So, ito na. Sabi nga dito ni shoutout dito kaya ito si idol pala to, si Comicsman, mga idol, no? Sa idol natin 'yan. Sabi niya dito, nobody likes Norman Mangusin kasama na ako, sabi niya ganoon. Kaya hindi pansin ng madaming Pinoy that what happened today is a disgusting abuse of power. Kumbaga yung ginawa nga sa kanya, no? A literal trial by publicity. Overkill over a very minor case versus a fellow internet troll na kasing toxic lang din naman niya, which is si MG daw yun, mga lods, no? So, kumbaga, parang overkill daw yung ginawa sa kanya. Kasi, minor nga lang yung case eh. Tapos, ganun, sobrang nag-trending dahil nagkaroon pa ng press conference. Madaming Pinoy ang natutuwa dahil napahiya ang kumag without realizing that what happened to Mangusin can happen to anyone. Pag may nakalaban kang, mas may pera. So, syempre, sabi nga, it's fun until it's happened to you. Diba? Nakakatuwa, nakita natin to si Kulaong na ginaganon siya. Pero pag sa atin ginawa, hindi na nakakatuwa yun, mga idol. No? So, sabi dito ni Boss, the idol, Comicsman, overkill, which is medyo sang-ayon naman ako dun, mga Lodi. No? Kayo, sang-ayon ba kayo kay Boss? No, na medyo overkill, minor case lang, di ba? So may mga reason kung ba't di natin napapansin yung parang power tripping, di ba? Kasi nga galit tayo sa kanya. Kaya parang hindi na natin nakikita yung tama at mali. Kumbaga lahat na lang gusto natin mali mangyari sa kanya kahit hindi na siya fair. Parang ganoon, no? So ayan. Pero tingnan din natin yung iba, mga idol, no? Sabi dito ni Fiscal Fred, mamaya na yung idol kong Fiscal, si Fiscal EJ, idol natin yan eh. Dito muna tayo sa isa kay Fiscal Fred, no, which is goods to goods din ang kanyang sinabi. Sabi niya rito, respect the sub judice rule. Allow me to react to the news reports of the press conference involving one popular blogger who was arrested for alleged unjust vexation. The news conference was presented by the PNP CIDG. This article is not intended to favor any party or to be besmirch the reputation of anyone. In the video, the accused, who was wearing an orange shirt for person deprived of liberty, which is si Norman, presented to the media. He was in cuffs with 2 security escorts. Present in the same news conference were some members of the PNP CIDG and the accuser, who was accompanied by his wife, no, yung mag-asawa yan. The accuser, also reportedly a content creator, was blabbing against the accused. He was heard saying beside him,
probably the wife was arguing a dirty finger. So ayun, no, kung napanood niyo yung video natin yung nakaraan kahapon, 'di ba, nagdi-dirty finger, nagmumura, no? Which is parang hindi yun maganda, no? Kasi nasa press conference mga idol, 'di ba? Siyempre, medyo hindi maganda. The accused retaliated with a series of expensive laced statements. He was explaining that he earlier filed a complaint but was the first one arrested. Kumbaga sinabi kasi ni Norman, ako yung unang nagkaso, tas ako yung unang naaresto. Ganun yun. Ayun yung sinabi niya. When being whisked away, he was heard murmuring that the accuser should wait for the arrest warrant. So hintayin mo yung ano mo, yung warrant mo, mas mabigat yun sa'yo. Yung sinabi niya, di ba? Taken as a whole, the press conference was done in a bad taste. The PNP, CIDG allowed the protagonist to utter expletives sorry and profanities in a full view of the members of the press present and captured by their camera. The police authority should not have allowed parties to the case to speak. Kumbaga dapat sinabi nila, kumbaga bago mag-start, respetuhin natin yung press conference na to ha. Ayaw sana nating makarinig ng ganito, ng ganyan. Ayaw sana natin ng mga violent reaction or something na gang sign. Na gang sign, dirty finger day, sorry. Parties to the case to speak ordinarily, they were supposed to explain to the press the reason for the arrest of the accused and the crime for which he was arrested. Kumbaga dapat inexplain ng maayos. Kumbaga kasi parang ito sa akin lang to mga idol. Parang naging bias to kasi mismong si Ralph Kalinisan galit siya kay Norman. So parang ang nangyari, lahat ng sasabihin doon mga idol parang wala talagang kakampi si Norman doon sa press conference na 'yon. No? Kumbaga lahat doon parang hindi siya naging fair. Hindi siya naging patas, which is dapat hindi ganoon kasi yung batas natin dapat patas 'yan 'di ba? Sa lahat, 'di ba? So ayan, ano pa ba? Saan ba ako? This is the purpose of conference in the state. It is usually the head of the police unit, the spokesperson who does the talking. After a brief statement, the presenter answer questions throwing in by the reporter. So ayun na nga, no, dapat ang magsasalita lang yung spokesperson ng PNP o something. And then after nun, pwedeng tanungin ng mga reporter yung akusado, no, o yung nag-aakusa, o yung police mismo kung anong mangyayari sa kanila, ganun. As law officers, enforcers our police authorities must not allow the warring parties to trade expletives. Mabasa ko dyan, expletives, in their presence. Their foremost duty is to maintain peace and order. Ayun ang malupit dun. They are not supposed to fan the flame. To speak, kumbaga, wag na nilang dagdagan, wag nilang sulsulan para magkagulo, no? I can surmise that the press conference was staged. Oh, yun sabi to hindi ako may sabi niya mga idol si Fiscal Fred. Sabi niya, the press conference was staged in order to embarrass the accused. Kasi nga syempre maski si Boss Ralph galit sa kanya, di ba? It must be noted that the case is how now with the court. Thus, it is already sub judice. The rules on sub judice bar any person from commenting on issues which are already under litigation. These are intended to insulate the court from any influence that may be created by comments made out of court. No, ito isa pang napansin ko. No? Nung nandun biglang nang hikayat, no, si Boss Ralph na parang nagtawag siya, yung mga gustong Senator Manny, inaanyayahan ko po kayo, ganito ganyan, no, kumbaga ganun kumbaga hindi ko alam kung tama yon mga lods, no, na parang ikaw pa yung dumadagdag, parang ang nakikita doon hindi ka fair, di ba? So ito tayo kay Fiscal EJ si Fiscal EJ, idol natin yan, asama yan sa ating sorry, ay nakikita na yung picture ng Brad ko kasama yan sa ating kumbaga may GC kasi kami mga lodi, kami nila Fiscal EJ mga lods, no. Sabi dito ni Fiscal EJ mga idol, no,
Legal explainer, sabi dito the press con of Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos allowed ba? Proper ba? Constitutional ba? Ayan, sorry Piskal ayan Constitutional ba? 'Di ba? Tama ba yung ginawa nila kay Norman o sa ating bidang kalbo na ngayon, no? Just hour ago, the CIDG held a press conference presenting blogger Norman Mangusin, who was arrested for alleged unjust vexation. He was presented in the handcuffs wearing a detainee shirt, while the compliant and his companion were also present. Emotion ran high, and both sides exchanged insult in full view of the media. Kumbaga, parang naging ano sila doon, mga nagtalakan sila. Di ba? This raises three importantly. Ito, ang ganda na ito. Ang ganda talaga ni Fiscal EJ. This raises the three important legal question. Ayan yung mga tanong. Allowed ba ang press con after an arrest? Ang sagot is yes. Walang law that prohibits the police from holding a press conference after an arrest. This falls under their administrative discretion. They can inform the public, promote transparency, and clarity facts. Ayun nga kasi dapat transparency, mga lods. So, legally speaking, the press con itself is not automatically unlawful. So, hindi siya labag sa batas. But discretion is not absolute. O yan Police must still ensure professionalism. Hindi bias. Nakikita kasi yung pagka-bias dun di ba? Neutrality, ayun na nga yun, di ba? Neutral ka lang. Huwag mo nang dagdagan, no? Huwag mo nang sulsulan, parang gano'n. And respect for constitutional rights. Hindi dapat nagiging venue for personal confrontation ang official police activity. Di ba? Kasi kung narinig nyo si Boss Ralph noon, sinabi niya na, sinabihan niya akong kupal na ito Sinabihan akong stupid Parang gano'n. Di ba? So medyo, siya doon, hindi siya neutral. Di ba? Unusual ba ang press con considering unjust vexation lang ang charge? Ayan. Yes ang sagot ni Piskal. Unjust vexation is a light offense under Article 287 of the Revised Penal Code. It is bailable, relatively minor, and normally handled without public presentation. So hindi bawal yung pagpapresko nila, no? Pero unusual, no? Pag sinabi kasing unusual, hindi normal Kumbaga, hindi siya bawal pero hindi lang siya hindi siya normal na gawin, 'di ba? In practice, press cons are usually reserved for serious crime like murder, kidnapping, large-scale stapa, or organized crime. That is why the public presentation of Norman Mangusin, complete with media coverage and presence of the compliant, is operationally unusual, mga idol. Sabi ng ating idol na si Fiscal EJ. Again, unusual does not automatically mean illegal. So ayun nga, unusual lang siya, hindi lang siya normal, pero hindi naman siya illegal, mga idol, no? But it raises legitimate question about professionality and necessity. Number 3, could this affect the constitutional rights of the accused? Maapektuhan ba yung constitutional rights ng ating bidang si Norman? Possibly, depending on how the press con was conducted. Under the Constitution, every accused has the presumption of innocence. Article 3, Section 14, hindi porke na-aresto, guilty na. 'Di ba? 'Di ba sabi nga ba 'yun? Innocent until proven guilty, sabi dito, no? The state must respect the dignity and rights of persons under investigation or arrest. Public presentation is not illegal per se, no? But when the accused is exposed to ridicule, insult, or humiliation in an official setting, it raises concern about presuming of innocence, human dignity, and due process. No? Kumbaga parang hindi nga bawal yung ginawa nila, mga idol. No? Kumbaga hindi lang siya normal. Pero dun, parang makikita natin dun sa point na yon na talagang parang yung due process hindi masyadong naging tama, no? I mean, wala sa linya, kumbaga, alam niyo yun, yung parang ganun. Tsaka yung dignidad ng ating bida ay natapakan.
Nayurakan, winasak at nalaglag sa putikan, mga lodi. The state has the power to arrest but it does not have the power to shame or prejudge before conviction. Ang lakas nun, piskal. Police are not just enforcer of the law. They are also guardians of constitutional rights. Grabe yun. So ano ang masabi nyo dyan, mga lodi? Kasi kung titignan natin dito sa sinabi ni Fiscal EJ, medyo may bengkong o may tope o may dent ng konti yung pagkakagawa o yung lapat ng kanilang plano para pahiyain si Norman Gusgusin si Norman Mangusin na ating bida. Sorry idol. No, ayan. Anong masasabi niyo diyan, mga lodi, no? So kasi ito, sabi nga sa inyo, bailable yung kaso ni Norman. So anytime pwede siyang lumaya, no? At syempre once na lumaya na yan, hintayin niyo yung live niyan kung ano yung mga pagsasabihin niya na ginawa sa kanyang pagtapak sa kanyang ego, mga lodi, nung ginawang press conference, no? Ayun yung aabangan natin diyan. Di ba? So sabi dito, ito kasi may last ako dito eh. Ay, saan ba ito ba yan? Ito. Sabi dito ni Mistisong Mangyan, no? Siguro, idol, shoutout sa'yo ha. Maraming mga komento tungkol sa pagkahuli ni Sir Norman Mangusin. Maraming nagsasabi na nalabag ang karapatang pantao ni Mangusin. May mga nagsasabi na palakasan ang laban. O, ayan na yun ha. Malamang po, hindi kayo nakasubaybay sa mga ginagawang laban ng mga matatagal ng vlogger na alam ang karakas ng muka ng taong ito. Matagal na nilang nilalabanan, ngunit ngayon din lang may tumayo at tumapat talaga sa kanya. Mag-research po kayo, mga kababayan. Nagkalat na po sa social media ang mga content for awareness sa taong ito. Sabi, kung may mga taong naiinis sa pagkahuli kay Mangusin o yung mga pumapabor na mali yung ginawa sa kanya, malamang mas marami po ang natutuwa, lalo na yung mga nananahimik lang na nabiktima, allegedly, hindi umano, ng mga panloloko ng taong ito. Sabi niya, no? Kaya po, panawagan din namin sa mga naargabyado nito, lalo na po doon sa mga na-interview ni Mark Jason Warnukawalehewa na si MG. Sa mga OFW, pagkakataon nyo na po ito na ituloy ang laban nyo sa mga vloggers, small content creators na nakatutok sa taong ito. Ipagpatuloy lang po natin hanggang sa marami pang makaalam ng tunay na katauhan ng ating bida. Grabe. Grabe yung galit nila, no? Pero ako yung sinabi dito ni Fiscal EJ, talagang sobrang solid niyan, mga lods, no? The state has the power to arrest, but it does not have the power to shame or prejudge before conviction. Ang lakas nun, mga idol. Parang bara ni EJ Power yun. Fiscal EJ Power. Hindi, joke lang. Ngayon, di ba? Sobrang tindi, mga idol. So, sa akin, mga lodi, kayo tatanungin ko Ako, mga idol syempre ako, inis din ako dito. Pero syempre, sabi nga nila, yun yung sinabi natin kanina, no? Kumbaga, nakaka-enjoy, no? As long na hindi sa iyo yung nangyayari. Pero pag sa iyo na ginawa yung yung unfairness na yon, 'di ba? Parang maghahanap, gusto mo ring mga tuwiran, no? Tangina, lugi naman sa inyo, boy. Ganoon, no? Ano yan? Pinagkakaanohan nyo ako, pinagkakaisahan nyo ako. Ganun naman yung mangyayari diyan. 'Di ba? So, ang galing ng sinabi ni Fiscal EJ, sobrang saludo talaga diyan. So, pero titingnan natin kung ano pa yung mga pwede nating i-update dito kay Norman, mga lodi, kasi marami pa raw Eto, hindi ko gets to. Sino ba to si Attorney Edu Beges o Batalan? Kilala bilang Dong, ang attorney na nasa linya habang inaaresto. Ito pala. Ito pala yung attorney ni Norman, mga idol. Ay, sabi dito ni Pugenius Hindi ko yan. So, marami pa raw susunod na kaso kasi, mga idol, no? So, kasi, halimbawa, talagang siseryosohin o gagawin nilang papahirapan nila ang ating bida
bago pa siya makapagpiyansa, ilalabas na ulit yung mga kaso niyang sunod-sunod na darating sa kanya. Arestuhin na ulit siya dahil sa kaso na to. Bago ka lumabas, arestuhin ka ulit namin dahil sa itong kaso, piyansahan mo na rin to kung gusto mo. Di ba? Maghahanap ngayon, mauubos ngayon ang trilyon o mababawasan ngayon ang trilyong pera ng ating bidang si Norman, mga lodi. So kayo, ano masabi nyo dito? Tama ba yung pag-aresto sa kanya o yung ano ba yung thumbnail ko? O tama ba yung ginawa sa kanya na pagpapahiya national TV o nationwide, mga idol? O overkill overkill ba talaga yon o deserve niya yon? Kayo, anong opinion nyo dyan, no? So ayan, kapag meron tayong update ulit kay Norman, gagawa ulit tayo ng video. Okay, so mga lodi, like nyo yung video natin, at syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, update sa lahat, mga lodi, global crypto, global news, at hindi kayo papahuli. Mag-subscribe na kayo sa ating channel, okay? So kita-kits tayo mamayang gabi, update ulit tayo sa crypto mamaya. Kita-kits, maraming salamat sa inyo, magandang araw sa inyo mga kapatid, at What's up? Subscribe to Clefs Gaming and subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, there's, if you don't have crypto or something. What was that again? basta magbabayad. Bye-bye. I don't know.